Bibi, nandito pa rin ako, DJ B-Boy Bibo, at nananatili pa rin tayo para sa ating Bibi Time. At meron tayong isang yes friend na nag-send ng kanyang experience tungkol sa usapin natin na umaasa sa taong hindi na siya gusto. Kaya naman basahin na natin to. Ito ang ating yes friend na si Carla Bianca. DJ B-Boy, let me tell you our story. So we were both a campus journalist back then. Feature writer ako, then sport writer siya. Pareho kami ng group which is the online publication. When we won the DSPC and we learned na makaka-RS kami, we were really happy that time kasi diba, sino namang hindi? Then ayun, naging magka-MU kami at naging ka-mutual understanding ko siya. But because nag-set yung division na 5 members lang yung pwede, so 7 kami noon. Ang ending, I backed out and nag-individual contest na lang ako. During our weekly practice, magkaiba yung rooms na pinagpapracticean nila. And ayun, sabi niya, pinaprioritize niya yung contest. Malingat-lingat na lang ako at hindi ko alam, best friend ko na pala yung nililigawan niya. After natapos ng contest na yun, natapos na din kami. And I cut ties with the both of them, knowing na they betrayed me. Sakit pa din, DJ. Aww, sakit talaga yun. Diba? Iba yung atake ni Ate Carla. Oo, matapang si Ate Carla, malakas at matibay ang kanyang paninindigan. Pag ayaw na sa kanya, di wag. Diba? Ganda ako bakit kita hahabulin? Diba? Siguro yun yung sabi ni Ate Carla, no? Hindi siya kagaya mo, yes friend, na kapag may iba ng gusto, ipagsisiksikan pa rin yung sarili. Diba, malayong-malayo sa mga tipikal na tao na kakilala natin, mga kaibigan natin, na kapag may gusto talagang paglalaban niya, no? Na kahit sinabi na sa kanya hindi tayo pwede, hindi kita gusto, wala kang pag-asa sa akin, talagang ipagpupush at ilalaban niya pa rin. Oo. Alam niyo mga yes friend kong Bibi na patuloy na umaasa sa isang tao na hindi naman siya gusto or malabong sila yung magkatuluyan. Alam mo kung totoong pagmamahal ang tingin mo dyan, nagkakamali ka. Ang totoong pagmamahal dapat magsisimula yan sa mismong sarili mo. Paano mo ibibigay yung isang bagay na hindi mo kayang ibigay sa sarili mo? Diba? Paano mo siya mamahalin gayong hindi mo alam pahalagahan yung sarili mo? Kaya yan, patuloy kang inaabuso. Paulit-ulit kang sinasaktan kasi nga hinahayaan mo. Kaya paulit-ulit kang nananakawan kasi hindi ka marunong magsara ng pinto. Pinapabalik-balik mo siya. Umaasa ka rin na one day tuluyan siyang papasok sa buhay mo kahit naman ang totoo gusto ka lang niyang guluguluhin. Diba? Lagi mo siyang binibigyan ng opportunity na paasahin ka ng paasahin, bilugin ka ng bilugin. Ano yan? Non-stop carousel, ride all you can sa Star City. Walang humpay na pagpapaikot. Tapos magtataka ka kung bakit niya nagagawa yun sa'yo. Bakit niya ako niloloko? Bakit niya ako sinasaktan? Bakit niya ako pinapaasa? Kasi nga pinapabayaan mo. Kasi nga wini-welcome mo pa rin siya ng paulit-ulit sa buhay mo na kahit alam mo nang nandyan lang siya kapag bored siya, ine-entertain mo pa rin. Umaasa ka pa rin. Hindi lang siya yung umaabuso sa'yo actually Inaabuso yung dalawa yung abilidad mong magpatawad at umunawa. Inaabuso yung dalawa yung kakayahan mong magmahal. Baka naman kasi lahat binibigay mo kahit wala ka naman napapala sa kanya. Which is wrong. Diba? Ginagamit ka lang niya. Inaabuso ka niya. At nandyan ka lagi para sa kanya. Diba sabi nga sa kanta ni Between Escalade, heto ka na naman, kumakatok sa aking pintuan. Tas kakanta ka, kung ako na lang sana ang iyong minahal. Hindi nga ikaw yung mamahalin. Diba? Kaya hindi natatakot yan na ganyan-ganyanin ka niya.
Kasi alam niyang gustong gusto mo rin siya. Parang ano yan parang pumunta ka sa Divisoria. Yan, example. Tapos meron kang isang bagay na nakita na gustong gusto mong bilihin, gustong gusto mong mapasayo. Pero mahal. Medyo lumagpas sa budget mo. Tapos makikita ng tindera, ay, parang gustong gusto niya yung tinda ko kasi ikaw andun ka Wala, ang ganda naman ito. Hala, gustong gusto ko to. Tapos sasabihin mo sa tindera, te, baka naman pwedeng tumawad sa'yo. Sa tingin mo, papatawarin ka ng tindera. Nakikita niyang matitake advantage na yung interest mo doon sa bagay na binibenta niya. Siyempre hindi. May kipagmatigasan yun sa'yo, hindi niya ibibigay sa'yo yun ng may tawad kasi nga nakikita niyang gustong gusto mo. Pero kapag nag-exert ka ng kahit papaano, konting pride na, okay lang, meron pa naman dun sa kabila, baka mas mura. Biglang magugulat yung tindera, sabihin niya, ay, baka dun pa siya bumili, sige na nga, kunin mo na ate, bilhin mo na to. Diba? Ganun yun, nagagets mo ba yung point ko? Na kapag pinapakita mo sa isang tao na sobra kang interesado sa kanya na kahit wala siyang ginagawa pabalik sa'yo, talagang maaabuso ka niyan. Diba? Halatang lagi sa Divisoria si B-Boy Bibo, no? Diba? Ipakita mo rin sa kanya na kung hindi siya interesado sa'yo, hindi ka rin interesado sa kanya. I-reciprocate mo yung energy na binibigay niya sa'yo. Huwag laging 100% ka tapos siya 20%. Huwag tayo mag-settle sa bare minimum. Hello, 2024, no? Diba? Mag-settle tayo sa isang taong kayang tumbasan yung pagmamahal na binibigay natin, kayang tapatan yung efforts na ginagawa natin. Okay? Kasi alam mo, yes friend kong Bibi, hindi sa kanya nagsisimula yung hindi pagpapahalaga sa'yo Nagsisimula yan sa sarili mo. Kasi ikaw mismo nakakalimutan mong i-value yung sarili mo. Diba? Ganun yun Kapag nakikita ng ibang tao na ay parang hindi niya binibigyan ng halaga yung sarili niya, di ako rin. So please, sana piliin mong makawala na kasi may choice ka pa Maraming lalaki sa mundong, maraming babae. Sinasabi ko sa'yo, talong lang yan, tahong lang yan. Oo. Marami yan, nagkalat yan dyan. Hindi ka mauubusan. Pero kung ayaw mo pa rin talaga, siya pa rin talaga yung gusto mo, wala naman ako magagawa. Oo. Alam mo, malaki ka na, tama ka na. Oo. Alam mo na yung tama sa mali. Hindi na ako para utos-utusan niya kasi alam mo na yung ginagawa mo. Pero syempre nandito lang naman ako para magpaalala sa'yo. Pero ikaw pa rin yan. Desisyon mo pa rin kung mananatili ka sa isang taong hindi ka pinapahalagahan. Bahala ka. Manatili ka sa taong hindi nakikita yung importansya mo hanggang sa magsawa ka sa pagmumukha ng abusadong yan. Pero sana matandaan mo yung mga sinabi ko. Na hindi ko sinasabi to para pakawalan mo siya, para lubayan mo na siya, kundi para i-value mo yung sarili mo. Yun yung pinupunto ko. Okay? Sana bukas paggising mo, makahanap ka na ng iba. Sana paggising mo, matauhan ka na o hindi kaya mauntog ka sa headboard o kaya sa double deck. At masabi mo sa sarili mo na, di ko na siya mahal, pangit naman yun Diba? Ganun ang confidence, ganun ang pagmamahal sa sarili. Hindi ka magsisettle sa isang bagay, isang tao na hindi ka ginugusto, hindi ka pinapahalagahan. If the respect or love is no longer being served on the table, learn to walk away. Diba? Sabi nga nila kapag mainit ang kusina, umalis ka na dyan. Kapag mainit ang kusina, buksan mo yung exhaust fan. Binago na, no? Well, anyways, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Ituloy natin ang kwentuhan at tarutan bukas sa parehong oras. Nakapiling mo ang BB mo sa Radyo DJ. B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong number 1 sa kalokohan ng 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah. Here's our next song by Ate Regine, Araw Gabi. Good night. 101.1 Yes FM.